Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BBM. Halos kalahati po ng budget natin, uutangin pa lang. Budget po yan sa 2027. Yan yung sinasabi ko, no? Kung bakit po lalakihan nyo yung budget kung hindi naman po kaya talaga natin, no? Ang problema po niyan, iuutang natin, kawawa po yung mga susunod na henerasyon kasi no need naman po na gumastos na malaki. Kasi patapos na yung termino nyo, di ba? Wala naman talaga kahit napapakita tayo na nagagawa natin. Kung marami po dyan ay panay ayuda po, sayang po eh. Kasi ang ayuda, okay lang sana kung infrastructure. Kaso sirang-sira po tayo sa infrastructure. Pag-uusapan din po natin, ito po, nagsalita na po maraming abogado na katulad po nito, si Congressman Tupas. Ito po yung prosecution team nung nagdaang siya po yung pinuno, lead counsel ng prosecution team, Congressman Tupas, na nag-impeach. Sila po yung prosecutor nung panahon ni Corona. Sabi po ni Congressman Tupas, hindi po sapat yung paper trail na galing sa COA. Kinakailangan daw po talaga na maipakita na si BP Sara talaga, no? Napunta kay BP Sara yung misuse na fund at kinakailangan po na may mga witness na nagpapatunay na napunta kay BP Sara. Yun po yung kulang na nakikita niya dito sa impeachment na to. Sa dalawang article na pinipresent, wala pa po siya nakikita na mabigat na ebidensya. Ito po, may experience po to si dating Hindi ko alam kung congressman pa rin to. Parang hindi na, no? Congressman Tupas, siya po yung lead counsel ng prosecutor nung panahon ni Corona. At syempre pa po, ito pong ating presidente, nagulat siya, no? Hindi raw niya alam na mayroon pong tinatawag na leadership fund. Mukhang pauusuin po nila to. Another diversion. Kasi nakita po nila na yung mga tao mainit po sa flood control pa rin. Alam nila na hindi nila na-divert yung interest ng mga tao. No? Oo, correct. Siya yun. Si Tupas yun. Kasi estudyante ni Miriam. Magaling din naman talaga kasi naano nga nila, di ba? Naipanalo nila yung kay Corona. Yung panahon na magagaling pa po yung mga congressman. Hindi raw alam ni BBM. Wala raw siyang ideya dyan sa Senate fund na yan. Sekreto daw yan. Pero mukhang iimbestigahan nila. Pinauuso na naman po. Alam na natin yan. Hindi umubra yung impeachment. Hindi po naibsan. Kasi paano mapupunta yung interest na impeachment? Si Lorna Kapunan nyo. Napakabagal. Mami Kapunan? Baka gusto mo nang magretiro. Hindi ka na bagay dyan. Yan po. At may plano na naman po. Sabi po ni BBM, plano niyang gawing kuryente ang basura. Grabe. Planong gawing kuryente ang basura. Yan po ang mapag-uusapan natin. At iba pang mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Saglit na saglit lang po. At ako po ay nagpainit ng para masarap ang kape natin. Kaya lang, wala na yata akong kape rito. Patay tayo dyan.
Wala yata akong kape. Paano ako mabubuhay nito? Pasensya na po kayo kung bakit tayo ginabi ha. Medyo bumiyahe lang po tayo pa uwi dito sa ating probinsya. Pagtiyagaan na natin tong wala na pala akong 3-in-1 dito. Black coffee tuloy itong makakape natin. Okay. Mukha bang mag-ina sila? Isang higop lang po bago tayo magsimula ulit. Marcos Jr. admin, planong mangutang umano ng 3.3 trilyon sa 2027 upang pasiglahin ang ekonomiya. Natawa naman ako pasiglay. Ang budget po natin para po sa 2027 ay 7.2 trilyon. Ang uutangin po ay 3.3 trilyon. Kawawang-kawawa po yung susunod pong presidente kay BBM. Kawawang-kawawa po sa dami po ng nautang. Sasabihin nyo na naman, si Digong din naman. Umuutang din. Bakit ka umaangal pag umuutang? Alam nyo po, kakaiba po tong presidente na to. Meron pong Maharlika Fund. Diba? Para saan po ba yung Maharlika Fund? Ako, pinagtatanggol ko pa yung Maharlika Fund nung una. Nanguha po ng mga pondo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para ilagak po sa Maharlika Fund. Nang sa ganun, pag kumita na, makakatulong po sa makakaambag po dyan sa hindi na tayo ganong mangungutang. Wala rin nangungutang pa rin tayo ng malaki. Mas malaki na po after this year, mas malaki na po yung utang ni BBM kaysa kay Tatay Digong. Kasi ngayon halos pantay na 6 na taon yun. Tandaan po nyo, yung utang po ni Tatay Digong, 6 na taon yun. Eto po, 4 na taon pa lang si BBM, pantay na sila ni Tatay Digong. Ano pa po ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba pa po, nakita nyo naman po, ang lalaki po ng proyekto ni Tatay Digong, kitang-kita po natin. Dito po halos wala tayong makita, kaya ayaw ng bitawan yung Davao kanila Yung Davao na pabahay, kasi halos wala na ngang maipagmalaki. Bibisto nyo pa na hindi pa kanila yung... Mali kasi si Auntie Claire Dinideklara niya kasi na wag mang-agaw ng credit yung iba Pwede naman nilang sabihin nyo na sinimulan ng mga Duterte yan, no? Sinimulan ni BP Sara, tapos nung panahon na ni BBM, pinondohan pa, tinuloy-tuloy. Hindi nyo po pwede. Nasa balita po yan na yung Kalina na yan. Panahon ni BP Sara nung mayor siya niyan. 3.3 billion ay trilyon po ang uutangin. Kaya kawawang-kawawa Ano pa po? Ano pa ang meron nung panahon ni Tatay Digong na wala ngayon? Pandemya po nun. Kami nga, nagkukwentuhan nga kami sa Birada Aguila kung tigiilang ineksyon ang inabot ng bawat isa sa amin. Tigta-3. O halos lahat tayo, tigta-3. Sa 4,000 po ang isa nun. Bawat, siguro kung 100, alam ko 100 million. 100 million na bakuna ang binili para sa mga Pilipino. Times 3 o times 4 mo yun. Ganun po kadami yun. Times 3 mo, so 12,000 bawat isa, times 100 million, hindi ko na po kayang kwentahin yun.
Malaki po yung ginastos ni Tatay Digong nung pandemya. Bukod pa sa pagbili ng PPE, bukod pa po sa pagbili ng pagbibigay ng ayuda sa mga hindi po government hindi po government o yung mga private employees. Inayudahan po 'yan. At mas malawak po yung pagbibigay ng ayuda noon. Kahit po sabihin yung may anomalya, kahit po sabihin yung inimbestigahan, tinurukan pa rin po kayo ng bakuna. Hindi nyo po pwedeng i-deny yan na hindi kayo nagpabakuna. Hindi man kayo nagpabakuna, kasama kayo sa binilhan ng bakuna. Hindi nyo po pwedeng kumpara yung mga... Ito para bigyan kayo ng comparison. Kasi akala nyo pare-pareho eh. Yung Parmalee, tignan po natin, tanong lang natin, magkano ang involved na pera sa Parmalee issue. Para magka-ideya po kayo. Ang flood control po, trilyon. Ito po, sa Parmalee, magkano? Baka kasi akala nyo parehong trilyon eh, di ba? Yung sangkot, ayan. Ang halaga ng perang sangkot sa negosyong pharmacy, hindi pharmacy, Parmalee. Pharmacy nakalagay. Natawa naman ako rito kaya sa AI natin. Parmalee, yan. Corruption. Lagay natin yung Parmalee corruption para maunawaan niya. Para magka-ideya kayo kasi may nagsabi kaagad na na akala mo inimbestigahan na yan eh. Ito 4.4 billion. 4.1 to 4.4 billion. 4 na billion lang po. Hindi nyo po makukumpara yan sa flood control. 4 na billion lang yung Parmalee. Laking-laki na po tayo noon. Di ba? Yan po. Dito po sa flood control, trillion na ang pinag-uusapan, hindi na po billion. Mas malaki pa yung bago sa mga senador na leadership fund, 24 billion yun. Nakikita nyo po, grabe po ang corruption ngayon. Kumpara nun. Di natin sinasabing walang corruption dyan sa Parmalee, pero tignan nyo po, ang laki po ng diferensya ng perang pinag-uusapan natin. Okay. Nasa na tayo? Sa uutangin. Alam po ninyo, hindi po masama ang pangungutang ng pera ng isang bansa. Di ba? Kasi ang pangungutang po ng pera, puhunan po yan. Para ka negosyante, yung mga negosyante po sa mga nakaranas po magnegosyo, umuutang talaga kahit po yung mga pinakamalalaking negosyante. Halimbawa po yung San Miguel Corporation. Nagpatayo po sila ng kanila yung Bulacan din eh. Yung Bulacan Airport. Sa San Miguel Corporation din yan. Para po maipakita nyo, mapakita ko sa inyo, yung mga negosyante, normal po yung pag-utang. Saan kukuha ng perang pampatayo ng airport yung San Miguel? Yung kinikita niya sa San Miguel Beer at sa mga iba pa niya negosyo, dadaling niya ron? Paano magsusurvive yung kanyang negosyong San Miguel Beer, Red Horse? Kung lahat ng puhunan doon, ipupuhunan niya, hindi po. Uutangin po yun, tapos kikita na naman. Pag natayo na yung airport na yan, kikita na naman si San Miguel Corporation. Inuutang po nila yan.
Hindi po yung mga pag ganyang kalalaki. So, ibig sabihin, ang mga negosyante po nangungutang, tapos kikita po yung utang, yung inutang po nila, kikita po. O ngayon, ganyan din po yung bansa. Panahon ni Tatay Digong, nangutang ba si Tatay Digong? Nangutang. Kinakailangan po, may mapuntahan yung inutang. Infrastructure. Panahon po ni Tatay Digong, naganap po yung malawakang infrastruktura. Tignan nyo, sulit kagad yan. Habang gumagawa ng mga skyway, habang gumagawa ng mga tulay, habang gumagawa ng mga malalaking highway, nasaksihan po kasi natin yan eh. Ako nasaksihan ko yan. Nung before pa si Digong, bago pa maging Pangulo si Digong, napunta na ako sa Mindanao. Nung panahon ni Digong, napunta ako sa Mindanao. Nakita nyo, lumawak yung mga highway dyan sa Mindanao. Nakaranas po sila ng totoong presidente. Kaya mahal na mahal si Digong ng mga taga Mindanao. Marami pong proyekto si Tatay Digong dyan. Lumawak po yung mga kalye dyan. Alam po ng mga taga Mindanao yan. Hindi lang po Davao ang binuhusan niya, buong Pilipinas. Anyways, ngayon, bakit ka nag-invest sa infrastructure? Kaya ka nag-invest sa infrastructure para maka-attract ka ng mga turista at ng foreign investors. Oh, namumuhunan ka sa infrastructure, pinapakita mo sa mundo, welcome kayo rito sa amin. Yung mga turista, maganda na mga daan namin, no? Mabilis na ang biyahe nyo kung pupunta kayo sa Baguio, etc., etc. Kung pupunta kayo ng Boracay, may maganda na kaming mga facilities. O, yan, makaka-attract. At lalong-lalo na po ng foreign investors. Kaya nung panahon po ni Tatay Digong, dami pong foreign investors dito. Foreign direct investment, napakarami po. O, maging, yung paggawain pa lang po, yung trabaho pa lang po, nag-akit na po ng yaman yan. Yung mismong umutang ka para gumawa ka ng skyway o gumawa ka ng mga tulay o gumawa ka ng kung ano-ano, nagbibigay ka na po ng hanap buhay sa mga tao. Paikot po yan eh. O, halimbawa po, nakapag-hire ka rito. Sa Tarlac, nagtayo ka ng highway, nakapag-hire ka ng 1,000 na yan. Yung 1,000 na yan na sumusweldo, ibibili nila yan sa sari-sari store, makakabayad sila ng utang. Oh, di ba? Uunlad ngayon yung mga sari-sari store, etc. Bibili na. Mahirap pong explain, pero sa madaling salita, pag may trabaho, may pambili yung tao, pag may pambili, kumikita yung negosyo, pag kumita yung negosyo, magpapalaki siya ng tindahan. Pag lumaki ang tindahan, magdadagdag ng tauhan. Pag nagdagdag ng tauhan, nadagdagan ng sumusweldo. Pag dumadagdag yung sumusweldo, nadadagdagan yung mga bumibili. Ikot ng ikot ang pera. Pag tumigil po yung foreign direct investment, pag tumigil po yung mga paggawain, kita nyo po, nanghinayang po ako itong MRT-7 na to mula buong Commonwealth na yan. Nung panahon ni Tatay Digong, lahat yan may nagtatrabaho, yung buong kahabaan ng Commonwealth na yan. Ang haba po niyan. Hanggang dito po sa may malaria sa Caloocan. Lahat po yan may nagtatrabaho. So ilan libo po yung kumikita nung panahon ni Tatay Digong, ilan libo po yung nagtatrabaho dyan sa MRT-7, LRT-7 yan. Tenga po ngayon lahat, kukunti na lang. Hindi pa rin po nabubuksan. Imagine niyo kung dyan po binuhos, tinapos po yan, marami na naman pong ma-hire dyan. Yung mga driver ng train, di ba? Magkakaroon ng trabaho, yung mga nagbebenta ng mga ticket, o ano man tawag dun.
Tapos sa mga estasyon niya, magkakaroon ng mga Jollibee, magkakaroon ng mga kantin. Mag-aakyat po nakatenga. Hindi na patapos dahil wala nagtatrabaho eh. Priority kasi lahat yung correct. Ang priority yung flood control. Kaya halos tumigil yung maraming walang trabaho. Swerte nga tayo, meron pang mga, anong tawag dyan? Yung mga call center. Ang dami po niyan, kung libo po na ang nagtatrabaho ron, lahat po yan magme-merienda. Lahat po yan magla-lunch. Lahat po yan susweldo. Paikot, sayang eh. Natigil po lahat. Sino po yung, kahit po sa ibang probinsya, sa Iloilo, nakita ko yung mga ginagawa doon, tigil din. Ewan ko kung ginagawa na uli ngayon. Nakakatakot to. 3.3 trillion na ang inutang. Noong 2026, 2.73 lang. Ngayon halos kalahati na. Pati subway, tigil po lahat. Okay. Next. Ito po. Sumagot na po ewan ko kung luma na to. Ngayon ko lang nakita itong sagot ni Gibo eh. Di ba, hinahamon ni BP Sara? Ito po yung hamon ni BP Sara. Pahapiyawan lang natin. Dapat pangalanan kung sino yung mga opisyal na tinutukoy niya na nagde-defend sa China over the China-Philippine issue kasi hindi pwedeng magbitaw kang ganun ng salita. So, pagkatapos magbitaw ni Gibo Teodoro na merong mga opisyal ng gobyerno na nagtatanggol sa China, sa hidwaan ng China at Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, sabi ni BP Sara, dapat pangalanan mo. Hindi po pwedeng sasabihin mo may mga government official na nagtatanggol sa China. Dapat pangalanan mo. Ito po sagot ni Gibo. Ang pagnonombra o pagpapangalan sa tao ay hindi namin ginagawa kung walang matibay na ebidensya. Sa madaling salita, hindi pala matibay ang ebidensya mo. Bakit mo sinasabi na may mga opisyal? Yan po, ayan ang problema natin dito. Sa gobyerno na to, ang gagaling mag-akusa eh. Pero pag kinonfront mo sila, sige, pangalanan mo kung sino. Wala naman, hindi namin gagawin yan kung wala kami matibay na ebidensya. Kita nyo? Wala pala kayong matibay na ebidensya. Sinisiraan nyo yung mga tao. Alam naman ng mga tao yung tinutukoy nyo. Yan kasi ang ginagawa nila eh. Bahala na yung media na magpangalan. Bahala na yung mga magpo-pronounce lang sila. Sabihin nila, may mga opisyal ng gobyerno na kumakampi sa China. Hindi nila papangalanan. Tapos yung mga kakampi nilang vlogger at saka yung media, sila na magpaparinig o magpapangalan kala BP Sara at sa kala Robin Padilla, kala Senator Marcoleta. That's unfair. Di ba? Kaya nga nabwisit na siguro si BP Sara, pangalanan mo. Hindi naman pala kayang pangalanan. Kung hindi mo kayang pangalanan, okay, eto na naman po si BBM. Nagsalita na naman po ng kala mo totoo. Sabi po ni BBM, tatamaan, Marcos orders probe into DPWH Senate Fund Secret Palace asserts. Pinaiimbestigahan po ni Marcos, ni BBM, ang eto pong sekretong Senate Fund, Secret Fund o yung Senate
leadership fund na tinatawag. Siyempre, magtitigas-tigasan na naman yan. Bilang Pangulo, umaksyon at nagpaimbestigahan na at hindi inalintana kung sino ang tatamaan. Alam niyo, tagal na namin naririnig yung mga hindi nyo inaalintana eh. No? Auntie Claire, bumanat ka na naman. Thank you very much muna kay Noel Abalos. Maganda sana legacy niya kung tinuloy lang niya mga proyekto ni Tatay Digong. Baka sa kanya pa na-credit lahat yun. Baka malakas na economy natin ba dong. Correct. Tignan niyo po yung mga pinagmamalaki nila. Kalinan Bridge ba yung tawag doon sa Davao? Oh. Proyekto yan ni Tatay Digong with China. Oh, ano pa mga pinagmamalaki nila? Itong housing na to. Oh, mga proyekto ni yung mga pag may nakukumpleto sila, pag may tinuloy silang hindi natapos ni Tatay Digong, magbigay po kayo na sinimulan ni BBM na natapos niya. Wala. Panay hukay lang, panay groundbreaking. Diyan, kulang po kayo. Diyan talaga yung po. Bukana pala, Bukana. Kulang po kayo, diyan po ako papunta sa panay-investigasyon. Okay. Hindi ba ganyan din yung sinabi mo? May sinabi ka pa nga, mahiya naman kayo eh. Hindi ba ganun din ang sinabi mo nung pumutok yung flood control? Di ba? Mahiya naman kayo. Magtatayo ka ng ICI. Asan yung ICI ngayon? Ano po ang naging resulta ng ICI? Wag na yung mga inimbestigahan. Isa na lang tatanong. Inimbestigahan nila si Sandro. Ano po sinabi nila? Ano po ang ano po yung resulta ng pag-iimbestiga nila kay Sandro Marcos? Hindi ko maintindihan talaga kung ano eh. Okay, katulad nito, hindi na naman daw inaalintana. Teka lang. July, August, isang buwan na po mahigit. Mag-iisang buwan na. Buhat po na nagsona kayo, na binanggit nyo yung pinsan nyo. Ano na po nangyari? Nakakulong na ba si Martin? Wala lang, pangsona lang po ba yung atake nyo kay Martin? Na kesyo nalulungkot kayo dahil kamag-anak nyo involved sa flood control. Ano na po nangyari, Mr. President? Tapos na po tayo sa iimbestigahan. Tapos na po tayo sa mga ganyang mga gimmick eh. Wala na po kaming kabilib-bilib dyan eh. Ano po nangyari na, Mr. President? Sa pinsan nyo, nakakulong na ba? Ako nasasagot, hindi pa. May kaso na ba? Kung may kaso, di nakakulong na dahil plunder ang kaso niyan. Wala pa rin. Pwede po ba, Mr. President? Tama na po yung salitaan. Action. Buti pa, hindi kayo magsalita tapos may nakikita kaming nahuhuli. Binabalita nyo na lang. Nakakulong na si Martin. O mas okay pa sa amin. Nakakasama lang ng loob na mga... Ayan na naman kayo. Mag-iimbestiga na naman. Okay. Ito po pinakamasakit. Ngayon, kinu-question na natin, totoo bang nakatulong yung mga flood control sa pagbaha? Kasi wala epekto. Ano po ang sinasabi ngayon? Ang nagkukos ng pagbaha, mga basura. Sabi ko nga, yan na yung tinuro sa atin nung tayo elementary. Dalawa lang po yung sinasabi na magkukos ng baha nung elementary tayo, di ba? Pagpuputol ng puno at saka pagtatapon ng basura, hindi pagtatapon ng hindi maayos sa basura. Pagtatapon ng wala sa lugar sa basura. Kaya nga may kasabihan nun, di ba? Ang basurang tinapon mo, babalik din sa iyo. Tapos, baha yung pinapakita na pagbalik. Okay.
Nagproyekto kayo, yan lang naman pala ang solusyon. Maglinis ng mga basura. Nagproyekto kayo ng napakalaking mga pera. Trilyon po ang ginastos natin sa flood control. Hindi naman po na-control ang baha. Wala naman kasing pag-aaral. Lumalabas pa nga, kung pag-aaralan, baka yung ibang mga itinayong harang dyan sa mga ilog, baka yan pa naging dahilan kung bakit binabaha o mas matagal humupa yung baha. Kasi nung araw, nung wala pang mga harang yan, di pa kayo nagtatayo ng mga flood control, malaya po. Ang konsepto kasi nila ng flood control yung ilog, haharangan mo para hindi umapaw, hindi pumunta sa kabahayan, di ba? Ang tanong, sa ilog lang ba umuulan? Kasi yan sila, maganda yung ideya di ba? Ang ideya mo, haharangan mo yung ilog para lumaki man yung ilog, hindi aapaw, hindi pupunta sa kabahayan. Ang tanong, wala bang ulan sa kabahayan? Dati kasi, yung mga kabahayan, kahit saan parte, lahat yan papunta sa ilog. Kung binarahan mo yung ilog, saan ngayon dadaan yung mga ilog ay yung mga tubig? Pag umulan po dito sa kabahayan, saan ngayon po dadaan yung tubig? Kung barado na yung ilog. Yun yung hindi nila pinag-aralan Ako rin, tsaka ko lang naisip yun Oo nga no. Nung sinabi po ng mga ang ginagawa natin, para tayo nagkakaroon ng dam, naiipon yung tubig sa kabahayan kasi walang malabasan. Hindi po dapat ganun yung konsepto ng flood control. O, tignan nyo po sa Maynila, sa kaso po ng Maynila, di ba? Dahil mas mababa po yung Maynila, may mga pumping station. May mga talagang parang yung sinisip-sip mo yung tubig palabas sa ilog, papunta ng dagat. O hindi man ilog, yung mga artificial waterways, papunta ng dagat. Yun yung sinasabi natin Nakulang ng pag-aaral, ang ganda ng ideya mo, harangan mo yung ilog, hindi babaha. Paano yung nasa bahayan na tubig? Paano sila makakapunta na ilog? Kung sa Maynila, tignan nyo, naglalagay ka ng pumping station para mailabas mo mula sa Kamaynilaan, mula sa mga kalupaan, para mailabas mo yung tubig, papunta ng dagat, papunta ng ilog. Hindi ko po ideya to. Ang sinasabi ko, dapat merong pag-aaral bago magtayo, bago magharang. Di ba? Dapat pinag-aaralan muna yan. Na nararapat ba yung tubig niya? O kaya, halimbawa, hindi po ako scientist, hindi po ako engineer. Halimbawa, kada 500 o kada 1 kilometro, merong parang gate na lalabas yung tubig. Yung mga tipong ganun. Mahirap po ipaliwanag kasi hindi ako engineer Pero nakukuha nyo po yung ibig ko sabihin. Ngayon, bakit ko dinidiscuss to? Kasi mayroon na namang budget ulit na 107 billion flood control funds. Ano po sabi ni Panelo? Mayroon na naman silang pagnanakawan. Ibig ko sabihin, hindi nyo pa nga na pag-aaralan, wala pa nga kayong ginagawang pag-aaral na ito bang mga pinatayo natin nakatulong talaga sa pagbabaha o naging mas lalong perwisyo? Aralin nyo muna kung talaga bang kinakailangan ng flood control project dyan. Baka
Baka pumping station ang kinakailangan ng mga tao, hindi pader eh. Hindi natin alam. Kaya yan po, nanakawi na naman, sabi ni Panelo. Meron na naman silang eto pong budget na to, uutangin pa yan. Alam niyo yun? Ito na po ang pinakamalaking budget natin. Ang tinatanong nga natin, ika-4 o panlimang taon mo na, 2 taon ka na lang, Mr. President. Bakit palaki pa rin ang palaki yung budget mo, samantalang hindi naman nagbubunga ng balik? Wala naman pong na-attract kayo na foreign investors. In fact, yung huli pong, ito po ang pinakamababang foreign investors ngayon nung nakaraang buwan. Yan po ang pinakamababang foreign investment na pumasok sa atin, direct foreign investment. Ang huli pong pinakamababa pa nung panahon pa po ni Pinoy. So, ibig sabihin, wala talagang, hindi po, yung paggastos po ninyo, for the sake na gumastos, hindi for the sake na para walang purpose. Ika nga, dapat po yung pagbabudget natin, kasi inuutang na natin yan, ang laki-laki na po na inuutang, halos kalahati na inuutang. Dapat may plano na po. Bakit kinakailangan ng malaking budget? Ngayon, lumalabas, panay nilakihan yung mga ayuda. Alam niyo yun? May negosyo po ba na pinamimigay mo sa tao, pamimigay mo lang sa tao, ano po balik niyan? Ang masakit po niyan, siguro hindi nyo na po naalala, kasi ako tandang-tanda ko to eh. Dahil college ako nito, pinag-aaralan namin yung mga LOI. Alam niyo po ba noon, panahon lang naman po ni Tatay Digong na ang luwag po sa pagpapautang sa atin. Kasi nakikita po na nagpapautang, putya magaling to si Digong. Marami po mapasok na foreign investor sa kanya, mababayaran tayo nito. Alam niyo po kung ano po ang problema niyan? Darating po ang panahon, pag tuloy-tuloy po yan, hihigpitan na naman tayo ng mga creditors natin. Bababa na naman yung ating, pababa po yung ating, hindi po pataas eh. Napataas po yan, yung, may grading system po yung pagpapautang eh. Panahon ni Tatay Digong, ang taas po ng grade po natin. Doon po tumitingin yung nagpapautang, pag mataas yung grade mo, nakalimutan ko lang yung termino eh, pag mataas po yung grade mo, pautangin ka. Eto, pababa na po yung grade natin eh. Credit rating. Maraming salamat, JC. 'Di ba? Nabalita yan. Sabay-sabay pong pagbagsak lahat eh. Ngayon, isa na naman pong yung credit rating po natin bumabagsak. Kaya pagdating po ng araw, mahirapan na po yung masusunod na mag-utang. Alam nyo, nung college ako, pinag-aaralan namin yan. Bago tayo makapangutang, magbibigay muna tayo sa World Bank, IMF World Bank, ng LOI o Letter of Intent. Alam nyo kung ano ibig sabihin ng Letter of Intent? Bago tayo pautangin, paano mo babayaran ang utang, paano ka? Kaya nilalagay doon, tataas kami ng tax, magbebenta kami ng mga asset namin. Yung parang pautangin ka. Grabe. Pag mababasa niyo yung mga pinapangako natin para pautangin lang.
Matatakot kayo dahil grabe po. Yun po yun, letter of intent. Okay. Tuloy po natin ang pagbabalita. Isang nasa nasa unahan pa lang pala tayo. Asa na ba yung aking kodigo? Tingnan po natin yung mga tinantasan ko. Ito po. Mga bagong lubak sa EDSA paimbestigahan sa Senado. Ako po, gusto ko pong maimbestigahan yan kasi ganito no? Ang mahal po, hindi, kalokohan po yan. At bakit si Vince Dizon, bakit ka nangangatwiran para sa mga gumawa niyan? Ibig sabihin, kung may kontrata pa sa gobyerno yung mga kontraktor niyan, ako ganun yung pananaw ko yung nalubak sa EDSA, suspended kagad dapat yung lisensya ng kontraktor niyan. Kaya hindi ka siniseryoso, Vince Dizon Mura ka lang ng mura. Ano ngayon nung mahita biruin mo, wala pang 1 taon. Imagine niyo po yung EDSA. Ano po yung EDSA? Nagagalit nga kayo pag may nagrally yung INC, galit na galit yung mga dilawan. Bakit po walang nagagalit na dilawan at kakamping ngayon dyan sa EDSA? Nasira po kagad, 1.2 billion. Putya, wala pa pong 1 billion yung kay BP Sara Eto walang kaso, hindi nyo kakasuhan yan. Hindi nyo man lang sususpindihin. Di ba dapat, ano tawag dyan? Hindi ba palpakan tawag dyan? Nangangatwiran si Vince Dizon kasi alam nyo naman yung asfalto. Pag nagkaroon ng tubig, Vince Dizon. Ang Pilipinas, 2 lang po ang panahon. Mainit at umuulan. Mainit na panahon at umuulan. Asan doon ang makakaligtas yung asfalto mo? Kung bawal palang mabasa. Putya, ang sinasabi mo, bawal mabasa yung asfalto sa EDSA? Mas magastos yung balak mo. Ang balak mo, ang solusyon dyan, bububungan mo yung buong EDSA. Puta, katarantaduhan na yung mga pinagsasabi mo. Biruin mo, ikaw dapat magalit ka sa kontraktor. Alam nyong EDSA yan, bawal mabasa ang aspaltong itatapal nyo dyan. Ano susunod na proyekto nyo? Bubong sa EDSA? Dalawa lang po sa Pilipinas. Kung hindi umuulan, umaaraw. Ano sasabihin mo na? Kaya dapat ang direksyon, Ping Lacson, total ikaw may gusto mag-imbestiga dyan. Dapat ang direksyon nyo dyan, pag-suspindi ng lisensya ng kontraktor. Kung hindi po ganyan, kasi ang sabi pinagmalaki pa ni Ping Lacson, ni Boy Tokes Dizon, na ire-repair daw yan ng kontraktor nang walang gagastusin ng pamahalaan. Ano ka malaki dun? Hanggang kailan ire-repair yan? Paano yan pag umulan uli? Sira na naman. O mananalangin tayo lahat, sana wag munang umulan. Diyan sa parte na yan. Ang laki po ng problema natin yan. Okay, punta na tayo rito. Meron pa pala tayong malaki pang topic. Ito, isang pahapyaw lang dito. Pangulong Marcos, planong gawing kuryente ang basura. Pucha, nakita niya. Ito po
na ano na naman tayo sa buong mundo. Palakpakan natin, sikat na naman ang Pilipinas. Na-picture na naman po sa World Press. Ito pong bahang basura natin. Sabi po ni Pangulo Marcos, planong gawing kuryente ang basura. Una, sinabi mo, sa baha, plano mong gamitin yung baha. Ito naman, plano mong gawing kuryente yung basura. 4 na taon ka na mahigit eh. Nagpaplano ka pa lang hanggang ngayon. Kailan matutupad yan? 10 years from now? Panay kayo tokis eh. Balikan lang natin yung mga dilawan. Nung ginawa ni Tatay Digong yung Dolomite, dating basura, naging pasyalan. Panayang ano nyo, no? Panayang angal nyo. Bakit po tahimik kayo? Bakit kayo tahimik? Wala na iba. Hindi, not counted na may iba. Ito lang mga dilawan at kakamping. Bakit kayo tahimik nung bumaha ng basura? Kasi hindi ka gagawa ng Duterte? Ang ingay nyo sa Dolomite, ang ganda ng Dolomite. Pero bakit pag bumaha ng basura, tahimik kayo? Tapos nalinis. Pinagmalaki ni Torre, di ba? Nalinis na nila. In fairness, nalinis naman po. Trinabaho nila, nalinis. Nag-ingay na naman yung mga dilawan. Magagalit yung mga Duterte niyan kasi malinis na. Anak ng pupang utak yan, oh. Ganyan po ang mga kalaban natin. Okay, punta na tayo rito sa... Ito pa isa. Napuna ko lang po. Nung nanonood kami ng live, nababastusan kami sa ginagawa ni Kapunan dito po kay Attorney Christine Ferrer. Di ba? Nasaksihan niya yan. Pucha, nung media na nagdi-discuss, si Ferrer na po ang nambabastos kay Kapunan. Kinukot pa nila sa Kapunan, yung mga anak ko, pinalaki ko na hindi bastos. Ha? Iba ba yung pinanood natin? Pinanood ba ninyo? Ang pinanood ba ninyo iba yung napanood namin. Ang napanood namin, si Christine Ferrer ang halos mangyak-ngyak na dahil sa pambabastos ni Kapunan. In fact, nung nilitanyan siya ni Ferrer na spanking, lecturing, nakikiusap siya na wag naman po nating, igalang nyo naman po yung kapwa ninyo, abogado. O pagkatapos po, nagsorry. Di ba nagsorry si Kapunan? Talaga pong ang napanood po namin, ang nabastos ng gusto, itong si Christine Ferrer. Pagdating po dito sa lintik na, pagdating po dito sa media, anak ng tinapay. Ang bastos na ngayon si Christine Ferrer na. Hindi po ako makapaniwala. Hindi po ako makapaniwala. Ang galing nyo talaga sa mga hindi bayarang media. Ang galing nyo po talaga mag-twist ng mga facts. Nung nanonood po kami, nababastusan na kami sobra kay Kapunan. Pucha, pinalalabas nyo na si Ferrer pa ngayon ng bastos. Paano nangyari yun? Okay, alam po ninyo, eto nagsalita na po si Season, ayaw nilang tanggapin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nanonood kami nun, ang bilis po ng pangyayari, di ba? Ang bilis eh. Nagkakasagutan po sila, biglang sinabi na, yung cross to, panahon ng cross, huwag niyo po akong papakialaman kung paano, pigil kayo ng pigil, nagkukross po ako. Nawawala po sa hulog eh. Hindi naman nag-object.
Nagsesermon siya habang nagkukross si Christine. Ang kinagagalit ni Christine, salita na sa nakikipagdebate siya si Kapunan habang nagkukross si Christine. Alam niyo po, sa totoo lang, ganito gusto niyo eh. Si Kapunan ang daming palpak. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung sinasabi na Indian, ghost, etc. Kinokorek siya, di ba? Hindi na Indian, ghost na ang tawag, etc. O kung ano pa man. Si Christine, hindi po niya sinasagot na tama, sabi nga ni Auntie Claire, basic. Lahat kayong mga abogado, basic sa inyo, alam ninyo lahat. Alam ninyo lahat na pag sa cross, bawal din ang misleading question. Sa tingin ba ang tanong, meron bang ni isang naglinaw na yung sinasabi ni Christine na allowed ay tungkol sa misleading? Ang gusto ba ninyo, habang nasa height ng emosyon si Christine, naririnig niya lahat ng sinasabi ni Kapunan? Nung nilinaw po ni Season na yung leading ang gustong palabasin ni Christine, pwedeng leading question. Oh, may naglinaw ba sa inyo kahit yung judge? Sinabi ba niya, ang ibig mo ba sabihin leading o misleading? Pag kayo po ang mali ng punto, nililinaw, may naglilinaw po. Nakita niyo po, halos perfect po yung ginawa ni Christine, pati po yung attitude niya kay Kapunan. Isa lang po, yung akala niyong mali. Si Christine ba'y nagsabi na misleading is allowed? Hindi po. Sinabi niya is allowed. Pwede bang ang pagdinig niya ay leading is allowed? Hindi po sa kanya nagsabi yung misleading is not allowed o is allowed. Ang sinabi niya lang, allowed. Ano po ba yung pinagtutungkulan? Ang dami na pong pinag-uusapan. Mabilis po yung pangyayari na yun. Wala man lang naglinaw. Dapat nilinaw nyo. Ibig mo sabihin, ang ginagawa nyo kasi, nung panahon na yung kay Christine, magkamali lang to ng minsan. Ha! Yung katulad ng ginawa nila kay Robin. Alam niyo yung ginawa nila kay Robin? Nagwala sila lahat. Ha! Ano yung sinabi ni Robin? Na nagwala sila lahat. Nakalimutan ko na eh. Ano yung sinabi ni Robin na nagwala sila lahat? Yung dapat hindi bias, di ba? Dapat hindi bias yung prosecutor. Oh, tapos tama pala si Robin. Nanahimik sila ngayon lahat. Walang chance. Walang one-sided pala. Walang chance si Ferrer na ipaliwanag. Wala naman nagtanong. Nagwala na lang lahat. Oh, tapos lahat na sa social media na. Bakit hindi nyo tinanong kay Christine? Bakit wala nagtanong kahit isa na kung yun yung meaning niya? Eh yung testigo nyo nga, kung ano-ano na pinagsasabi, nililinaw pa eh. Ang ibig mo ba sabihin, ganito? Sa tingin nyo, kung basic po yan, kasi hindi naman kami abogado eh. Lahat nagsasabi basic, pati si Auntie Claire. Basic lang yan, yung na hindi pwedeng misleading question. Eh basic pala eh. Sa tingin nyo, hindi alam ni Christine yan? Yan yung sinasabi natin na ang diskarte nyo lang, malito, nililito nyo, pag nalito, doon nyo pagtutulungan sa lugar na, actually hindi siya nalito eh. Kayo ang nagbigay ng konklusyon na nag-yes siya na pwede ang misleading. Wala naman nag-question sa inyo eh. Di ba? Baka iba yung sinasagot pa ni Christine, mabilis po yung pangyayari na yan. Yan yung sinasabi natin na naghanap kayo ng dahil halos perfecto si Christine, may isa lang kayong naibutas at hindi nyo pa pinasagot. Kasi kung ako yun, ililino ko ang ibig mo ba sabihin. Di ba? Alam po nila kung basic po yan sa mga abogado.
Ako po naniniwala na basic yan at hindi pwede magkamali si Christine yan. Alam po nila yun eh. Nililito nyo. Nung nakahanap kayo ng butas na kala nyo nalito, gusto nyo nang palabasin ngayon sa husay nung Christine Ferrer, hindi nyo na blanco. Gusto nyo nang palabasin ngayon na mali yung pang-intindi niya ng batas. Sabi nyo nga basic eh. Sabi nyo nga alam ng mga estudyante. Paano pa tong season 15 years ng abogado? Hindi ba niya alam yan? Alam niya yan. Nung pinaliwanag ni season, ayaw niyo naman tanggapin. Di ba? Bakit ayaw niyo tanggapin yung paliwanag? Na ang kahulugan ni Christine dun ay pwede ang leading question. Paano natin malalaman? Sa dami po ng... Kasi focus tayo, sa totoo, focus tayo, ang naririnig lang natin, nakamike kasi. Kaya pag nanood ka sa TV, ang naririnig mo lang, yung merong mic, hindi mo naririnig yung mga side comment. Paano yung mga naroon lahat? May mga side comment. Kung nabarahan ng mga side comment yung ang narinig lang ni Christine leading. Ayan na, pinagtulungan na nila. Okay, punta na tayo rito sa mga kay Tupas. Asa na ba si Tupas? Okay. Si Tupas, sa mga hindi po nakakaalam, si Tupas po, siya po yung lead counsel ng lead prosecutor doon po sa impeachment ni Corona. In fairness, eto po talaga siya yung nagtatanong. Napanood ko to, kaya nga to na sermonan ni Miriam Defensor eh. Unlike sa mga ngayon, pinaubaya, hindi naman congressman si Kapunan eh. Hindi rin po congressman si Ligutan. Pero mas sila pa po yung di ba? Hindi kasi marunong mahiya yung mga natatanggapin mo yung trabaho na ikaw ang lead prosecutor tapos halos wala kang papel. Ang papel lang ng lead prosecutor, ewan ko kung anong papel. Di ba? Okay. Ito po, sabi ni may experience po to sa at ito po ay hindi nating kakampi. Paper trail not enough. Tupas says Sara Duterte fund misuse not yet conclusive. Needs witness. Ayan po. At this time of the trial, Article 1, we have not yet established or seen a conclusive issue. Wala po eh. Conclusive misuse. Kasi ito ang maganda sinabi niya. They're just confined to documentation and based on that, it's so difficult to prove fraud or misuse of confidential funds. Doon lang po sila sa bate, may paliwanag po eh. May paliwanag po si BP Sara eh. Okay. He said the two COA notices of disallowance presented in the case may still be appealed and are not yet final and executory. Ang linaw po sa mga matitino pong abogado, kaya po yan yung sinasabi ni Chess Escudero. Is it final? Di ba pwede pang i-appeal yan? Pinipilit ni Wamil na final daw yon, di ba? Kasi may pagtatalo po doon. Kasi kung yung pinipresent ninyo lahat na notice of disallowance ay appealable pa, hindi pa po final. Ano yung pinag-uusapan natin dito? Bakit natin ikukonvict si BP Sara na mismong yung mga taga-COA hindi pa nila napafinal na talagang nagkasala si BP Sara? Ito po, normal, na to talagang batas-batas na to
Kung yung COA po na sole, sila lang po ang tanging may karapatan na mag-audit. Sila lang po, wala pong iba. 'Di ba inuulit-ulit yan? Sino ang may karapatan lang na mag-audit? Sila lang, hindi yung mga congressman. COA lang po. Kung ang COA po, hindi pa nila pwedeng sabing final na yung kanilang notice of disallowance, ano magiging batayan ng impeachment court para sabihin na guilty si BP Sara? Sila nga hindi pa final eh. Yung pinagbabatayan ng impeachment court, yung tanging pinagbabatayan, wala po silang pwedeng pagbatayan dyan sa audit, pag-o-audit, kundi COA lang. Sila lang po ang tangi na pagbabatayan. Appealable, under appeal pa po sa COA mismo. Kaya, ano pa pong pinag-uusapan natin? Wala. Okay. Ano raw ang kulang, sabi ni Topas? Witness na magsasabi na minususe ni BP Sara yung public funds. Walang witness eh. Ayan, ano yung tinitestify ng COA? Tinitestify ng COA yung mga dokumentong binigay sa kanya. Yari nga sila kay Christine, di ba? Ang punto na Christine, yung dokumento ng pinagbatayan mo rin pala, yung galing sa HOR, samantalang ang trabaho dapat sinasabi ng testigo, ang pinagbatayan nila, yung mga papeles galing kay BP Sara. Tapos mababalitaan na pinagbatayan na ngayon yung HOR. Iba po yun. Walang karapatan yung HOR na mag-audit. Kaya hindi nyo po pwedeng pagbatayan yun. Kaya ang conclusion po nito ni Topas, baka it's difficult to give rise to an impeachable offense at this stage. Okay. May paliwanag rin po isang abogado, ano po yung kulang. Ang kulang daw po, eto, sabi naman to ng abogadong si Michael Parolan. Hindi sapat ang usapin sa technicalities ng COA. Findings upang agad may taguyod ang aligasyon ng public trust. Ayan, laban kay BP Sara. Ang kinakailangan nilang patunayan, ayon kay Parolan, yung kasamaan ni BP Sara, yung masamang tao. Yung pondo ay, ang mula sa salita niya, yung pondo, binili niya ng alas, binili niya ng kotse, binili niya ng, alam niyo yun, si BP Sara na. Kasi ini-impeach nyo si BP Sara, hindi na may OBP. Sinasabi nyo, misuse ng OBP. Mali yung paggastos ng OBP. Anong o di, isusoli ng OBP. Di ba dapat? Nung mga nakapirma doon, sila magsasoli lahat. Kasi, pero gusto nyong i-impeach si BP Sara dahil sa misuse eh. Patutunayan nyo ngayon na masamang tao si BP Sara, ninakaw niya yun. Yung misuse, hindi po sapat na misuse. Kinakailangan nyo pong patunayan na yung pondo na yan, na sinasabi na ginamit daw sa confidential, ay binulsa talaga ni BP Sara. Hindi lang po basta binulsa, kinakailangan nyo pong pinambili niya ng kotse. Pinambili niya ng mansyon. Ay, hindi pala pwedeng mansyon dahil konting pera lang. Konti lang po yung pera, hindi po abot ng mansyon yan. Patutunayan nyo yung kasamaang ginawa ni BP Sara ayon kay Parolan. Binulsa, ninakaw. Yan po yun. Kaya po, para maging impeachable offense. Okay? Yan lang po ang ating topic kasi overtime na eh.